Hi everyone! Sa video ito, talakayin natin kung paano mag-solve ng quadratic equation na kung saan ang a is greater than 1. Kapag sinabi nating a, ito ay coefficient bago mag x squared. Pero bago tayo magpatuloy, please subscribe to my channel, Sir Oreo. Okay? Then, pakishare na rin itong video na to sa mga kakilala natin na mga estudyante na nag-aaral ng mathematics 9, lalo sa mga grade 9. So, alam ko, ito yung topic sa Math 9. Okay, so example number 1 tayo. Paano ba nga ba isolve to? 2x squared plus 15x plus 25. Okay, so by factoring yung technique na gagamitin natin. So, pag sinolve natin to, dalawang binomial ang pagiging factor niyan. So, kaya lang, paano nga ba mag-factor niyan? So, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng Punnett square. Okay? So, itong Punnett square na to, kukunin ko itong 2x squared at saka yung last term na 25. Okay, kung i-multiply ko yan, x squared at saka 25, meron akong 50x squared. Okay, so ano yung factor ni 50x squared? Okay, na ang sum kasi dapat ay 15. Okay, so pwede yan ay 5x times 10x na kapag pinag-add natin ay 15x. Okay, so tama. So kung ganun, dito ay 5x, dito naman ay 10x. Okay. So kapag napuno na natin itong Punnett square na to, i-factor natin. So common monomial factor ang ina-apply. So anong common factor ng 2x squared 5x? Ang common factor lang nila ay x. Dito naman, ang common factor ay positive 5, 10x at saka 25. 5 times 2x at saka ito ay 5 times 5. So, positive 5 ang magiging common factor. So, i-factor din natin ng pababa. Ano yung common factor nila? 2x squared at saka 10x. So, ang common factor ay 2x. So, dito 5x at saka 25, ang common factor nila ay positive 5. So, ang factors natin, meron tayong x plus 5 at saka 2x plus 5. Okay? So, ganun siya kasimple. So, ito na yung magiging factors natin. X plus 5 at saka 2x plus 5 is equal to 0. Then, solve for x. Okay, paghiwalayin natin. So, x plus 5 equals to 0 at saka 2x plus 5 equals to 0. Solve for x. So, ito ay magiging negative 5. So, our x here is equal to negative 5. At saka, dito naman, solve for x. This will become 2x will become negative 5. Divide both side by 2. So, x is equal to negative 5 over 2. So, ito naman yung isa pang solution. So, ito ang magiging sagot natin. Okay? So, ganun lang kasimple. Next, number 2. Okay, so 3x squared plus 14x minus 24 is equal to 0. So, ano kaya magiging factors nito? Okay? So, equals to 0. So, ano kaya magiging binomial factor niyan? So, kung gagamit tayo ng Punnett square, so we have 3x squared at saka negative 24. So, kapag pinag-multiply natin yan, 3x squared at saka 24, mayroon tayong 72, negative 72 x squared. So, ano yung factor ni negative 72 squared? 72x squared na kung saan ang sum ay 14. So, ang factors natin ay meron tayong 18x times 4x. Okay. So, dahil negative yan, so yung isa ay negative. So, dapat ito ay positive, ito ay negative. Para ang sum nila ay 14x. Tama? 18 times 4 is negative 72. 18 times negative 4. Pero kapag pinag-add natin ay 14 na lang. 14x. So, meron tayong positive 18x at saka negative 4x. Okay, then factor natin yan. Common factor dito, that is 3x. Common factor dito, that is negative 4. Negative 4 lang, di ba? Negative 4
Tapos, pababa naman, common factor ay x lang. Tapos, dito naman, common factor ay 6. Tama ba? Plus 6. Plus 6. Okay. So, yan na yung magiging factor natin. So, 3x minus 4 at saka x plus 6. Yung iba, mabilis sa factoring, no? Alam nila agad kung sa trial and error. Pero kung hindi ka mabilis mag-factor, pwede mong gamitin itong Punnett square. Okay. So, we have 3x minus 4 equate to 0. Solve for x. So, magiging 3x is equal to positive 4. Divide both side by 3. Cancel yung 3. X is equal to 3/4. So, yan yung sagot. Next, isa pa, itong x plus 6. X plus 6, equate natin sa 0. Solve for x. So, x is equal to negative 6. So, ito yung dalawang solution ng quadratic equation natin. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, that is example number 2. Okay, next example. Example number 3. So, we have 2x squared minus 7x minus 15. So, kung ifa-factor natin to, okay, pwede tayong mag-Punnett square kung hindi tayo mabilis mag-factoring ng trial and error. Ayan, Punnett square ang gamitin natin. So, kopyahin natin yung first term, 2x squared. Yung second term is negative 15. So, i-multiply natin, that is negative 30. X squared. So, ano yung factor ni negative 30x squared na kung saan ang pag pinag-add naman ay negative 7x. So, ang factor lang niyan ay possible na negative 15x at saka positive 2x. Tama ba? Pwede, hindi. So, hindi pwede. Kasi pag pinag-add natin to, negative 15 plus 2 is negative 13. So, hindi pwede. Okay, burahin natin. So, ano pang factor ni 30? Negative 30. So, meron tayong negative 10 at saka positive 3. So, negative 10x times 3x, ang factor niya, ang product niyan ay negative 30x squared. Pero kapag pinag-add natin tong dalawang factors na to, ang sum ay negative 7x. So, pasok na siya doon. So, gamitin natin yan, negative 10x. Dito naman ay positive 3x. So, i-factor natin to. What is the common factor of 2x squared and negative 10x? So, merong siyang 2x. Dito naman sa pangalawang row, meron tayong 3. 3 lang, no? Okay? Kasi itong 15 ay 3 times 5, ito 3 times x. So, 3 ang gamitin natin. So, dito naman, sa pababa, magiging x lang to. Common factor nila ay x lang. Dito naman, ang common factor ay 5. Negative 5. Okay, so negative 5. So, isang 2x plus 3 at saka isang x minus 5. So, kapag na-factor na natin, solve for x na tayo. Okay, so equate to 0, 2x plus 3 equals to 0. Dito sa kanan, x minus 5 equals to 0. Solve for x. Ito magiging negative 3, 2x. Divide both side by 2. Our x is equal to negative 3 over 2. Okay, dito sa kanan, lipat natin doon, magiging x is equal to positive 5. So, ito ang value of x natin. So, we have two values of x, negative 3 over 2 at saka 5. So, ganun siya kasimple para sa number 3. Next, number 4. Okay, so kung hindi tayo magpa-Punnett square, pwede namang direktang trial and error. So, lalo na yan, prime lang naman yung 5x squared na to. So, pwede nating 5x times x. Ito naman, 2, negative 2 to, di ba? So, pwedeng dito ang 2, positive 2 at saka negative 1. Okay? So, ang technique naman dito, ito multiply natin 2x, ito naman ay negative 5x. Kapag inad natin ay
negative 3x. So, pasok siya dito. So, ibig sabihin, tama yung factors na yon. So, meron tayong positive 2 at saka negative 1. So, ganun kapag trial and error. So, tumama naman na negative 3x yung gitna. Then, after finding the factors, so, solve na natin na 5x plus 5 equals, plus 2 equals to 0. Ito ay magiging 5x is equal to negative 2. Divide both side by 5. Our x is equal to negative 2 over 5. So, dito naman, x minus 1 equate to 0. Lipat doon, x is equal to positive 1. So, dalawa yung value of x din natin kapag quadratic equation. So, ganun lang siya kasimple. Ang technique sa solving quadratic equation by factoring, you know how to factor polynomials, lalo pag trinomial ang given. Again, thank you for watching. Please share, follow, and subscribe to my channel, Sir Oreo. God bless to everyone.